Good morning mga ka-OK! Isang mapagpalang umaga lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli isang magandang umaga sa ating lahat at welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Ayan, natatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon, dito po yan sa loob ng ating lungsod. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn B. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Parentela, ang Community Affairs and Development Section po ng PCR Olongapo City Police Office. At narito po ang tinatawag nating Balitang Pulis Gapo. At mga ka-OK, today is August 14, 2025, araw ng Huwebes at nasa ikalawang linggo na po tayo sa buwan ng Agosto. At kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-OK dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim po yan ang pamumuno ng aming Chief Philippine National Police, Police General Nicolas Torre III, at ang lahat ng ito ay patuloy naming ipatutupad ng may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno po yan ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie Claraval. Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula August 4 hanggang August 10 taong kasalukuyan. Sa kabuuan, meron tayong 13 arestado ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 9 na drug personalities na naaresto mula sa matagumpay at isinagawang 7 anti-illegal drug operation na kung saan nakakumpiska tayo ng 27.989 grams ng shabu at 4.104 grams ng marijuana na may kabuuang standard drug price value na 190,817 pesos and 68 centavos. Kaugnay dito sa isang buy-bust operation na aresto ng mga operatiba mula sa City Police Drug Enforcement Unit o CPDEU ang isang suspect at nakumpiska ang 19.189 gramo ng shabu na may standard na halagang 130,485 pesos and 20 centavos sa isinagawang operasyon noong Agosto 4, 2025. Naisampa na ang kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ang matagumpay na operasyon na ito ay nagsisilbing matinding babala sa mga sangkot sa iligal na gawain na magpapatuloy ang PNP sa aktibong pagsugpo at pagbuwag ng mga sindikato ng droga upang maprotektahan ang komunidad laban sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot. At pahayag ni Police Colonel Claraval, mananatili kaming matatag sa aming misyon na protektahan ng mga komunidad laban sa impluwensya at panganib ng iligal na droga at walang tigil naming hahabulin ng sino mang magtatangkang magbanta sa kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng kanilang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Maliban dyan ay naaresto ng mga operatiba ng Police Station 6 Drug Enforcement Unit ng isang LSI or Drug Listed Personality na kinilalang si alias Dada sa isinagawang anti-illegal drug buy-bust operation dakong alas 8:30 ng gabi noong Agosto 8 taong kasalukuyan sa Purok 13, Barangay Barreto, Olongapo City. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na piraso ng sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang timbang na humigit kumulang 6.97 grams at may standard drug price value na 45,560 pesos. Na-recover din ang 300 pesos na ginamit bilang isang buy-bust money.
Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At mga ka-okay, na aresto ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Unit ang dalawang individual na kinilala ni sina alias Ipin at alias Jennifer sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation dakong alas 12:20 ng madaling araw noong Agosto 8, 2025 sa Afable Street, Barangay East Bacbac, Olongapo City. At nakumpiska mula sa suspect ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuoang timbang na humigit kumulang 1.9 gramo at may standard drug price na 12,920 pesos. At na-recover din ang 2 piraso ng tig 100 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 1 para sa kukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person. 4 na wanted persons naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations sa buong lungsod ng Olongapo. Naarestong individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso kasama ang 2 most wanted person timbog ng Pulis Gapo. Noong Agosto 6, 2025, matagumpay na naaresto ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office ang isang kilalang most wanted person sa Zambales na kinilala bilang alias Tito Patok. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong August 4, 2025 ni Honorable Edwin Chu Torres, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 73, Olongapo City, Zambales para sa mga sumusunod na kaso. 4 na bilang ng statutory rape by sexual assault na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos bawat isa. 3 bilang ng acts of lasciviousness na may nirekomendang piyansa na 180,000 bawat isa. At dinala ang akusado sa custodial facility ng Police Station 1 para sa kukulang dokumentasyon at ihaharap sa korte para sa karagdagang proseso ng paglilitis. Binigyang diin naman ni Police Colonel Clarabal, ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na matatag na pangako ng Olongapo City Police Office at mga katuwang nitong unit sa pagpapatupad ng batas, paghahatid ng hustisya laban sa mga wanted person at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at koordinadong mga operasyon ng pagpapatupad ng batas. Ayan, bukod dito mga ka-OK, na-aresto naman ng Police Station 6 Tracker Team ang isang wanted person. 28 years old, walang asawa, construction worker at residente ng Purok 5, Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Ang operasyon ay sinagawa dakong alas 4:15 ng hapon noong Agosto 9 taong kasalukuyan sa kahabaan ng Summer Street, Barangay Barreto, Olongapo City. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong theft at slight physical injuries na parehong inisyu ni Honorable Marjorie Bituin Panaligan, ang presiding judge ng MTCC 3rd Judicial Region Branch 2, Olongapo City noong July 31, 2025, kapwa walang kaukulang piyansa. Ang naarestong wanted person ay dinala sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At para naman sa karagdagang balita, umuko sa atensyon ng Olongapo City Police Office ang ulat tungkol sa isang insidente kung saan umano yung mga minor de edad ang sangkot sa magulong asal sa pampublikong lugar. Kabilang ang pagpasok sa police mobile ng walang pahintulot at paggamit ng masasamang salita sa harap mismo ng mga pulis. Ang ganitong gawain ay hindi lamang sumisira sa kaayusan ng publiko kundi malinaw ding nagpapakita ng kawalang galang sa otoridad. Mariin namang kinundina ang naturang pangyayari at iniyak namin kasalukuyang isinasagawa ang mabilis at masusing investigasyon. At narito ang mga paalala ayon sa batas. Ang kawalang galang sa taong may otoridad ayon sa Article 233 ng Revised Penal Code RPC, ang kawalang galang o pananakit sa mga tagapagpatupad ng batas o taong may otoridad ay may kaukulang parusa. Maaaring masampahan ng kaso ang mga lumabag na may kaukulang multa o pagkakakulong depende sa bigat ng paglabag. At pananagutan sa pangingialam o trespassing, ang pagpasok sa pag-aari ng gobyerno ng walang pahintulot tulad ng police mobile ayon sa Article 281 RPC ay isang paglabag sa batas. Maaaring manugot ang magulang o guardian ng minor de edad para sa anumang pinsalang dulot nito alinsunod sa Article 218 ng Family Code. At ang number 3, kaayusan sa publiko at kapakanan ng kabataan. Ang mga minor na lumalabag sa kaayusan, gumagamit ng malaswang pananalita o gumagawa ng mga kilos na nagdudulot ng alarm and scandal ay maaaring i-refer sa City Social Welfare and Development Office para sa interbensyon alinsunod sa RA 9344 or Juvenile Justice Act
Ang mga paulit-ulit na mga lumalabag ay maaaring makulong sa Youth Care Facility under RA 10630. Ayan, yan po yung mga paalala para po sa kaalaman ng pangkaramihan, lalo na po sa nangyaring tensyon doon po sa viral video na nangyari po sa lugar ng Ramon Magsaysay Drive, na kung saan ay pinasok ng mga kabataan ang isang mobile patrol car at doon pa mismo ginawa ang pananakit doon sa isang babae na kanilang katunggali or kaaway sa kanilang hindi pagkakasunduan. Mamaya-maya po mga ka-OK ay amin pong ipagpapatuloy ang mga paalala para po sa ating komunidad. Manatili lamang po kayong nakatutok. Dito lamang po yan sa ating programa sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balita Miss Gabo. Muli nagbabalik ang Balitang Pulis ka po. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At para po sa karugtong ng ating sinabing mga paalala kanina sa ating komunidad, dahil po sa nangyaring viral video sa Police Station 3 sa Ramon Magsaysay Drive, Olongapo, nais po naming bigyan ng paalala ang ating pong komunidad patungkol po sa nangyaring viral video. Ito po ay mga paalala para po sa ating komunidad. Pananagutan po ng magulang. Gabayan po at turuan ng mga minor de edad or minor na rumispeto sa otoridad at sumunod sa batas. Ang kapabayaan ay may kaukulang pananagutan. Ayan. Para naman po sa bantay komunidad, i-report agad ang ganitong pangyayari sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 para sa agarang aksyon. Para naman po sa kabataang maging makabuluhan, hikayatin po ang ating mga kabataan na sumali sa mga programa ng Olongapo City Police Office. Gaya po yan ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo o ang KKDAT upang mahubog sa disiplina at responsableng pamumuhay. Ang Olongapo City Police Office ay nanatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa pangangalaga po yan at dangal ng ating kapulisan, nananawagan kami sa mga magulang, paaralan at mga lider ng komunidad na magtulungan po tayo sa paggabay sa kabataan tungo sa tamang asal at paggalang sa batas. Yes, partner. At dito sa nangyaring viral video, sinisigurado po natin na ang Philippine National Police, ang LGU po ng Olongapo City sa pamumuno po ni Honorable Mayor Len J. Paulino Jr. at ng CSWDO, na ang lahat po ay nagtutulong-tulong ngayon para sa isang intervention at meron na rin po tayong ongoing na investigation na ginagawa dito, partner. Nais ko rin na i-reiterate, ipaalam sa ating mga tagapakinig ng DWOK FM at ng Balitang Pulis ka po, kaya po naging resulta ng ganyan na hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan dahil po yan sa impluwensya ng alak. Umiwas po tayo at wag ho nating hayaan na tayo ay maimpluwensyahan ng alak, mga ka-OK, Dahil tandaan po natin, ang pagkakaroon po ng impluwensya sa utak ng alak ay hindi po makakatulong para makapagbigay ng maayos na desisyon at galawan ng pangangatawan, lalo na po sa ikagaganda ng ating komunidad. Yes, partner, dagdag pa dito siguro yung mas paghihigpit po ng ating mga establishmento, sapagkat mga minor de edad ay bawal po silang pumasok sa mga ganyang lugar like disco bar, mga inuman. Kapag below 18 po, bawal. Ay ang nangyari po mukhang minor de edad yung mga nakainom. So pinapaalalahanan po natin yung mga establishments po na mas paigtingin yung seguridad, mag-check po ng mga ID kung talaga pong hindi na minors yung mga napapapasok nila, partner. At dais ko rin dagdagan, ka-partner, yung tinatawag natin curfew hours, bigyan po natin ng strict implementation, lalo na po sa ating mga katuwang sa barangay, gayon din po sa ating LGUs, na talagang paigtingin po natin ang implementasyon, lalo na po sa oras na dapat na itinatagal ng mga kabataan sa ating lansangan. Lalo na po, yun yata ay nangyari hindi yata weekend. So ibig sabihin, merong pampasok kinabukasan. Anong oras po ginagawa at anong oras na, bakit nasa labasan pa at nasa loob ng mga bar yung ating mga kabataan? Yes, partner, ang alam ko nga ay napag-uusapan na ngayon ang patungkol sa Child Protection Hour na parang nire-review po ng ating LGU. Mabuti yan, partner, para mas mabigyan talaga natin din ng karampatang disiplina yung mga kabataan na talagang matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa batas. Yes, partner. At ito ay magsisilbing warning na rin para sa lahat ng kabataan, partner, na sana wag na pong ulitin yung ganong pangyayari. Kahit naman sino, yung
ito ay isang kalabagan sa privacy no, ng isang tao, lalo na ang pinasok mo sa sasakyan ay opisyal na sasakyan ng kapulisan. Kahit nga sabihin natin na personal mong sasakyan ang pinasok, magagalit ka. Ano pa po kaya yung magiging problema natin kung ikaw mismo ay pumasok sa pribadong sasakyan, lalo na ng kapulisan? Yes, partner. So talaga pa muli ay paulit-ulit po namin itong pinapaalalahanan sa publiko at lahat ng tagapakinig ng ka-okay. Ayan, wag po tayong magsawang makinig dahil dito po sa ating programang Balitang Pulis niyo po ay meron din po kaming mga nailalahad sa inyong mga makakatulong na paalala po, lalo na po sa ating mga kabataan. Siyempre, ganoon na rin po sa ating mga minamahal na magulang. Yes, partner. At yan nga po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga Barangay Information Network. Ayan, at para naman po sa ating information operations, pinaabot po ng aming officer in charge ng Olongapo City Police Office, Police Colonel Claraval, ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay, pati na rin po sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap po ng ating lungsod, ganoon din po ng kapulisan ng Olongapo. Sa ilalim po yan, siyempre, ng kanyang pamumuno. Kaya naman, partner, narito ang ating mahalagang paalala o safety tips upang maging ligtas ang ating mga kababayan. At mga paalala po ito laban sa ating mga sexual abuse. Ayan, makinig po tayong lahat mga ka-okay. Unang-una ay turuan po natin ng mga kabataan o mga bata ng tamang kaalaman sa katawan. Ipaliwanag po sa mga bata ang konsepto ng private parts o tinatawag nating mga pribadong parte ng aning pangangatawan. Ang mga bahagi ng katawan na hindi dapat tinahawakan ng iba at gamitin po ang tamang pangalan ng bahagi ng katawan para malinaw ang pag-unawa. Ituro po ang tinatawag natin na safe touch and unsafe touch, lalo na po sa ating mga kabataan, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan na kabataan. Makinig din po at maniwala sa mga bata o biktima, lalo na po kung sila ay may sinusumbong sa inyo, dahil yun po ay posibleng ginawa sa kanila dahil ang mga kabataan po ay hindi marunong magsinungaling. Huwag po nating baliwalain ang kanilang mga isinusumbong. Makinig po ng maayos at huwag natin husgaan agad-agad ang kanilang mga saloobin. Bantayan po ang online activities ng mga kabataan, lalo na po sa panahon ngayon, dumarami ang mga kaso ng online sexual exploitation. Siguraduhin din po alam ng mga bata ang mga panganib sa internet, lalo na po sa pakikipag-chat sa mga hindi kilala at pagpapadala ng larawan. At kung maaari i-report agad ang anumang kaso ng pang-aabuso, huwag matakot magsumbong. Maaari kayong tumawag sa Women and Children Protection Desk or WCPD ng inyong lokal na himpilan ng pulisya. Mula po yan sa Police Station 1 hanggang 6, no? Sa hotline number na 1343. At para naman sa mga kaso ng child abuse, maaari din pong tumawag sa 911 para sa mas mabilis na aksyon. Alamin din po ang mga karapatan ng bawat isa. Ang bawat isa, babae, lalaki, bata o matanda ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay magiging biktima. Labanan natin ang kultura ng pananahimik. At panghuli po mga ka-okay, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang inyong mga anak, lalo na po yung mga bata at kababaihan. Sa mga may anak na teenagers, mainam na lagi makipag-communicate sa kanila upang mas masubaybayan ang kanilang paglaki ng mas nangangailangan ng gabay at pag-alalay sa buhay teenager o adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluwensya ng barkada. Yes, partner, at paulit-ulit tayo magpapaalala patungkol dito sapagkat ngayon po ay tumataas ang bilang ng kaso ng sexual abuse at kung mapapansin po natin, karamihan po ay sa loob ng bahay nangyayari. Yes, partner. At para naman po sa safety tips upang maiwasan ang pagnanakaw, number 1, isara ang bahay bago umalis. Bago umalis ng bahay, tiyaking nakalak ang lahat ng pinto at bintana kahit saglit lang kayong lalabas at huwag nating bigyan ng pagkakataon ang masasamang loob. Pangalawa ay huwag magpakita ng alahas o mamahaling bagay o gadget sa pampublikong lugar. Kung wala sa ligtas na lugar, iwasan muna maglabas ng cellphone, alahas o gadget sa lansangan. Tandaan ang pag-iingat ay mas mabuting puhunan kaysa pagsisisi sa huli. Pangatlo ay maging alisto sa paligid. Kapag nasa mataong lugar, huwag maging abala sa cellphone. Laging bantayan ang bag, bulsa at personal na gamit. Maging mapagmasid sa kahina-hinalang kilos ng ibang tao. Huwag mag-post ng lokasyon online o yung mga at the moment natin. Ingat sa pagpapost ng real-time na lokasyon sa social media. Hindi natin alam kung sino ang nakakakita. Baka ito pa ang gamitin laban sa atin.
makipagtulungan sa komunidad. Mas ligtas kung magkakapit-bahay ay may komunikasyon. Kung may kahina-hinalang tao o kilos sa paligid, agad nating ipagbigay alam sa barangay o pulisya. Gumamit ng CCTV o alarm kung kakayanin. Kung may budget, maganda mag-invest sa CCTV o alarm system. At huwag ipagkalat ang plano ng pag-alis. Kung aalis na matagal, huwag ipagsigawan sa lahat. Mas mainam kung may mapagkakatiwala ang kapitbahay na magbabantay. Ayan, sa panahon ngayon, ang pagiging alerto at maingat ay isang anyo na pagmamahal sa sarili at pamilya. Iwasan ang maging biktima, maging matalino at maging mapagmatiyag. Ayan, mamaya-maya po ipagpatuloy po natin ang ating programa. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo sa DWOKFM. Ito ang radyo ko. Balitang Pulis Gapo. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOKFM. Ito ang radyo ko. Ayan, napakataas naman ng enerhiya ng aking kapartner, mga ka-OK. At alam kong narinig po ninyo ang ating mga safety tips kanina. At naway meron po tayong napulot, no, na aral. At maging ingat po tayo palagi, mga ka-OK. At sa pagkakataong ito, mga ka-OK, ayan, nakikita po natin sa ating programa at maririnig, no, ngayong umaga ang ating pong mga field training program, no, ng graduate po from RTC3, no, Regional Training Center 3, na kung saan sila nag-undergo ng field training program. Under po sila ng RSTU 3, no, at sila po ay naka-assign temporarily dito po yan sa lungsod ng Olongapo. Mula po yan sa Police Station 5, Olongapo City. At narito po sila, no, para talakayin po at makapagbigay ng kaalaman sa ating mga tagapakinig patungkol po yan sa ating programa ng ating pinakamamahal na Chief Philippine National Police, Police General Nicolas De Los Torre III. Ayan. Sige, maaari na kayo magsalita, mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Trainee John Chesley Oliveros. Kami po ang mga police trainees mula sa PSF TP Sintalas Class 2024-01 na naka-assign po ngayon sa Olongapo City Police Office. At nandito po kami upang magbigay alam tungkol po sa mandato ng ating Chief Philippine National Police na si Police General Nicolas De Los Torre III at sa patnubay po ng aming training manager na si Police Lieutenant Colonel Arvin B. Fabro. Ang mabilisang responde ng ating kapulisan, idaya lamang po ang ating hotline na 911 sa ating mga telepono para sa pangangailangang responde at tulong medikal. Ayan. Ako po si Police Trainee Gerald Sore. Para po sa ating emergency response, i-dial lang po natin ang 911 and press 1 for police assistance. And press 2 for fire assistance. Press 3 yan. for medical assistance. Mahal naming mga kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob lamang ng 5 minuto. Ayan, mga tagapakinig ng DWOKFM, mga ka-OK, inyo pong narinig, no, yung ating mandato, no, ng ating proyekto at mandato ng ating Chief Philippine National Police. Patungkol po yan sa PNP hotline number 911 na kung saan 5 minuto po ay makakapag-responde ang inyong kapulisan. At nabanggit po ng aming mga kasamahan na kapulisyahan, no? At ang sinabi ng ating Chief Philippine National Police na huwag nyo na po kami hanapin sa police station dahil na kami po ay makikita na ninyo sa inyong telepono. Yes, partner, at nakakatuwa, no? Kasi minsan yung mga tao hindi alam paano tatawag. Siyempre, napakahabang magsaulo o minsan hindi nila naisisave yung mga contact number ng police station. Ngayon, Yes. napakadali na lang po. 3 numero na lamang. Just dial 911. At isa pa, partner, no, para lang din na talagang malaman nila, pag na-dial po ninyo ang 911, pindutin lamang po ninyo ang numero 1, no, kung kinakailangan po ninyo ng police assistance. At kapag number 2 naman, no, Pag for fire naman po. yan, for fire assistance. At pag number 3 naman po yan ay for For emergency cases, pag kailangan po natin ng ambulansya. medical assistance. Ayan. Huwag po natin kakalimutan yan, mga ka-OK. At partner, meron bago ngayon sa national, yung number 4. Hindi Yes, ko lang po oo. sure kung talagang ongoing na. Number 4, pag kailangan mo ng kausap. Mental For health. mental health, Yes, napakahalaga ayan. po niyan. Huwag po nating babaliwalain yan, partner. Naalala ko kasi, partner, no, hindi pa ako police, meron talaga tayong hotline number na 911 or 117 if I'm not mistaken. Pero natutuwa ako kasi
ngayong umupo yung ating Chief Philippine National Police, mas nabigyan ng emphasis, no, yung 911 at talagang namomonitor tayo ng pangkalahatan sa buong Pilipinas sa talagang sinusupervise at talagang sinasimulate kung talagang pasok ba tayo sa 5-minute response. Yes, partner, kaya naman paulit-ulit din tayo nagpapasalamat sa ating LGU dahil yung support ang binigay po nila sa atin ay grabe. Kasama po ang CDRRMO dito. Ayan, at maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa PSFT Pisintalas Class 2024-01 sa pamumuno po ng kanilang training manager, Police Lieutenant Colonel Arvin Fabro, no? At ako rin po ay nag-under ko po ng Field Training Officer Service Duty at sila po ay aking mga kasama sa Police Station 5 sa patnubay po ng of course ng aming Officer in Charge Police Captain Marvelous Carbonell. At mamaya-maya, no, dyan lang muna kayo mga kapatid, huwag muna kayo alis kasi bibigyan pa namin kayo ng pagkakataon na makapagbati man lang sa inyong mga kapamilya dahil alam kong hindi kayo mga taga-Olonga po at mamaya makikita at marinig kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Yes, partner, dahil dyan ipagpatuloy na natin at para naman sa ating community engagement kahapon, Agosto 12, 2025, sinikuha ng ang isang courtesy visit ni Police Colonel Richie Claraval, Officer in Charge ng Olongapo City Police Office, 2nd Special Action Battalion, Special Action Force sa Morong Bataan, bilang pagpapakita na pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng ugnayan sa kapwa tagapagpatupad ng batas. Sa pamamagitan ng mas matibay na kooperasyon, muling pinagtibay ng OCPO at 2nd Sub ang kanilang iisang layunin ang panatilihin ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan. Ayan, at dakong alas 9 naman ng umaga, August 13, taong kasalukuyan, bumisita po, no, para sa isang courtesy visit si Investigation Agent 5 Rosenia Cabalsa mula sa PIDEA Regional Office 3 kay Police Colonel Richie Claraval, ang officer in charge ng Olongapo City Police Office. Sa naturang pagpupulong, lalo pang pinagtibay ang interagency coordination sa pagitan ng PIDEA Regional Office 3 at OCPO sa pagtuloy na laban kontra droga o illegal na droga at muling pinagtibay ang kanilang isang layunin tungkol sa pagkakaroon ng isang payapa at ligtas na komunidad at pagpapaiting ng kampanya laban sa illegal na droga. At mga ka-okay, pinangunahan ni Police Colonel Richie Claraval, Officer in Charge ng Olongapo City Police Office, kasama si Honorable Roland Lenjay C. Paulino Jr., punong lungsod ng Olongapo, mga opisyal ng barangay at iba pang mga stakeholder, ang pagdiriwang na ika-124th Police Service Anniversary noong August 12, 2025 na napanood natin via live stream. At dumula sa nasabing okasyon si kagalang-galang na Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang panauwing pandangal sa Camp Crame. At sa pagdiriwang binigyan din ng 5-minute response policy o 5 MRP ng Chief PNP at kinilala ang mga natatanging miyembro ng PNP na ginawarang ng parangal para sa kanilang tapat at kahangahangang paglilingkod. At iyan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation. At lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamagitan po yan ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. So ayun, partner, dahil nalalapit na ang ating oras, it's shoutout time. Yes. At ang mga pagbati, mga birthday greetings. Unahin na natin itong mga kasamahan nating snappy police officer ng Station 5 at PSFTP. Sige. So hi, good morning, Nona Oliveros, and to my girlfriend, Kari Ann Ulit, tsaka kay Mark Spencer Mag. Ayun. Thank you. Yan, sige, next. I'm Police Trainee Dalindin from Zambales. Gusto ko lang batiin yung magulang ko dyan. Ma, kundi dahil sa inyo, wala ako dito. Maraming salamat. Snappy. Next. Magandang umaga po. Ako po si Police Trainee Gerald Sore. Pinabati ko lang po yung mga magulang ko, nanay ko, tatay ko. Saka yung mensahe ko po, Mili Cristiano Sarmiento, ingat ka lang palagi. Ayan. Next. I'm Police Trainee Sunga from Pangasinan. Binabati ko yung mga mahal ko sa buhay dyan. I am Police Trainee Ricardo Tinogi. Binabati ko ang mga magulang ko at ang aking minamahal. No. Ba't puro parang minamahal na yung mga binabati nitong mga to? Sana all may minamahal, partner. Ayan. At dahil dyan, binibigyan ka na ng pagkakataong batiin din. Baka ikaw din ay may Okay, minamahal. so aking pong binabati ang aking magulang na nakikinig ngayong umaga, si Mama Ibing at Papa Eric. Ganun din po ang aking mga kapatid na nakikinig dyan sa Barreto at sa Pampanga, no? Si Kuya Junjun, si Engineer, Neil Ian at si Ace, yung aking kapatid. Ganun din po ang aking mga hipag na si Jam at si Ate Jo, ang aking mga pamangkin na si Aliana Janine, si Bumbum at si Momos. Binabati ko rin po yung aking nagpapatibok ng aking puso.
Diyan ka lamang. Babalik ka kita mamaya-maya dyan. Sana all, partner. At dahil dyan, binabati ko din syempre ang ating mga CAS PNC. Ang napakamasisipag from Police Station 1 to Police Station 6 at ang lahat ng kapulisan ng Olongapo City Police Office. At saka alam ko, partner, may magdiriwang ng kaarawan ng August 15. Ayan po, Patrolwoman G. Trinidad. Magdiriwang siya August 15. At alam ko po si Ma'am Fifi. Ay ngayong August din. Si Trinidad ay sa amin naka-assign. Station 5. Yes, ayan. partner. So, mag-ready ka ng papansit mo sa Police Station 5. Yes, partner. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. At ako po ang inyong ka-okay ngayong umaga, Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. Ayan, muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office. Ang ngalan po ng aming Officer in Charge, Police Colonel Richie Rodriguez Clarval. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa impilan ng 97.5 DWOK-FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miku, Sir Andrew, at si Sir Mel. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po lamang yan sa lungsod ng Olongapo. Ako po ang inyong lingkod, Police Master Sergeant Reynald Parentela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo.